Ito na ang pinakamatindi at pinakamadiin na bersyon. Full course, crispy at walang preno. Dahil sa totoo lang, nakakaiyak na kung ikukumpara sa mga kapitbahay nating bansa. Utang! 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 Utang na loob. Kailan niyo ba balak prenuhan ang pangungutang na yan? 2026 na, wala na tayong lockdown. Pero bakit ang bilis pa rin humarurot ng utang ng Pilipinas? Pumalo na tayo sa mahigit 17.6 trillion pesos. Ang masakit na tanong ng taong bayan, nasaan ang resibo? Pagmasdan ang kapitbahay, sila humarurot, tayo nakatunganga. Sigman of Asia, bansag noong dekada 80 sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon ay muling nabubuhay na bansag habang ang anak niya, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakaupo sa Malacanang. Isang multo ng kasaysayan na akala ng marami ay tuluyan ng inilibing. Pero ngayon, muling binabanggit ng mga ekonomista habang umaarangkada ang Indonesia at India at tila na pag-iiwanan ang Pilipinas. Tanong ng bayan, nagbabalik lang ba ang lumang bansag o babalik din ba ang parehong kapalaran? Silipin nyo ang Southeast Asia. Hindi na tayo pwedeng magdahilan. High-speed trains. Ang Indonesia, may whoosh na. Ang Lao, isipin nyo, Laos, may high-speed train na nagdurugtong sa kanila sa China. Masdan ang bagong airport ng Cambodia. Ang Thailand at Vietnam, ratsyada ang urban planning. Paglabas mo sa airport, ang mga kapitbahay natin, mararamdaman mo na ang ease of travel. Walang traffic na kasing lala ng sa atin. Maayos ang sidewalk, pathway ng mga tao, at ang train system nila, parang clockwork. Ang Pilipinas, nakakaawa. Sa atin, pagbaba mo ng NAIA, sasalubungin ka ng traffic, usok, baha, at mga proyektong ongoing pero wala namang gumagawa. Bakit sila nakakamangha? Pero tayo, nakaka-amaze lang ang bagal at dumi. Busy ang Pangulo sa pag-ikot sa mundo. Halos 40 foreign trips na. Sabi ng Malacanang, investment pledges daw ang uwi. Pero nasaan? Habang abala sa pag-i-Ingles sa international stage, ang foreign direct investments natin ay bumubulusok pababa. Hindi investment ang tawag dyan kung ang makikinabang lang ay ang mga entourage nito habang ang bansa ay napag-iiwanan na ng Singapore, Malaysia at Vietnam. Paano kaya ako makakanakaw sa perang ito? Habang ang mga kapitbahay natin ay abala sa pagtatayo ng mga mega structures, ang mga politiko natin ay abala sa pagpuno ng bulsa. Nitong 2025 to 2026 SAL and filing, lumabas ang katotohanan. May mga mambabatas na pumasok noong 2022 na sakto lang. Pero ngayon, billionaires row na. Mayon tagmakilatang yung mga pangahan. 500% ang itinaas ng yaman sa loob ng 3 taon? Anong klaseng Himalayan? Estimated 500 billion pesos ang inutang at itinapon sa flood control di umano. Pero isang ulan lang, lunod ang Metro Manila at Central Luzon. Ang tanging umaapaw lang ay mga kickback na mga ghost projects. Abala ang gobyerno sa pag-aaway-away. Marcos versus Duterte, impeachment dito, demolition job doon. At heto naman ang fusion ng Dilawan, Pink, mga kaliwa na biglang nag-iingay dahil malapit na ang eleksyon. At habang nagpapapansin ang oposisyon, ang transportasyon natin ay bulok. Ang mahal ng kuryente at ang utang bundok-bundok na. Nakakagigil dahil habang tayo ay namamalimos ng dissenting public transport, ang mga politiko ay nagpapasarap sa kanilang mga luxury SUVs na galing din sa kaban ng bayan. Sayang ang panahon, sayang ang pera, sayang ang Pilipinas, habang ang mga anak natin ang magbabayad ng bilyong-bilyong inutang nila. Abala naman sa pamumulitika at pagpapakyut. Hindi ito bagong Pilipinas, ito ay ninakawang Pilipinas. Sa tindi ng nararamdaman nating napag-iwanan ng mga kapitbahay nating bansa, naniniwala ka pa bang infrastructure focus ang administrasyong ito o sadyang corruption focus lang?
Gusto mo bang gawa natin ng comparison table ang train projects ng Pinas versus Vietnam at Thailand sa mga nakaraang taon para makita ang laking diferensya? I-google nyo na lang.